Attorney, kung ang krimen ay ginawa online, gamit ang webcam or chat, foreigner ang customer, may kaso pa rin daw ba dito sa Pilipinas? At kung pinawalang bisa na raw ang lumang batas, lusot na ba ang gumawa? Hindi po at malinaw yan sa bagong desisyon ng Supreme Court sa kasong People versus YYY. Sinabi ang korte, kahit nirepeal na ang lumang anti-child pornography law, tuloy pa rin ang kaso kung pareho lang ang ipinagbabawal na krimen sa bagong batas. Ibig sabihin, hindi pwedeng takasan ang pananagutan sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng batas. Anong ginawa ng akusado? Isang tiyahin niya ang pinaghubad ang sariling pamangkin na 6 na taong gulang. Pinatayo sa harap ng webcam, ipinakita ang ari at dibdib. Kinausap ng foreigner online, kinuha ang video at ibinenta. Nakarecover ang polis ng mga video, mga chat, mga payment records. Lahat ito ay nakuha sa legal na search warrant at digital forensics. Ano ang batas na ginamit noong ginawa ang krimen? Umiiral ang RA 9775 o Anti-Child Pornography Act. Habang nakabinbin ang kaso, ipinasok ang RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse of Children Act. Pero sabi ng Supreme Court, dahil pareho nilang pinaparusahan ang parehong krimen, tuloy ang kaso, walang lusot. Kung ikaw ay nag-uutos sa bata na maghubad, nagre-record, nagla-livestream, nagbebenta o nagpapasa ng nude images kahit online, kahit foreigner ang customer at kahit nasa ibang bansa ang nagbayad, krimen pa rin yan sa Pilipinas. At para sa mga magulang, ang sabi ng korte, ang child pornography ay hindi lang isang beses na pang-aabuso. Ito ay paulit-ulit na pang-aabuso habang umiikot ang video sa internet. Walang ligtas na lugar para sa online child abusers. Hindi ka maililigtas ng bagong batas, lalong pinatibay lang nito ang parusa. Kung may alam kang ganitong krimen, i-report, iligtas ang bata, itigil ang siklo. Kaya bago maksyon, lagi mo na pag-isipan. Ito si Attorney Tony Raman, handang magbigay ng free legal advice na walang lokohan.